Good day mga taga Team Circaled. For today's video ay naglinis tayo ng 2 kwarto dahil padating yung ating 2 bed frame na in order. At bago pa nga dumating yun, ay bumili na rin ako ng 2 Uratex bed foam. Yung isa ipopwesto natin dun sa taas sa master bedroom and then yung isa naman dun sa kwarto ni Nonita. Medyo nahihirapan nga kami sa pag-akyat nitong isa na ilalagay natin sa master bedroom. Dahil sobrang bigat pala nitong Uratex foam na ito. Ngayon pa man, ayan, nalagay na rin namin ito dito sa master bedroom. Malinis na nga itong master bedroom, hinihintay na lang natin yung i-deliver. Yung dating bed namin ay inilipat ko na muna dito sa kwarto ni Bunso, sa kwarto ni Jamie. So para naman meron din siyang gamitin since ang ginagamit lang niya ay yung bed foam na nakalagay lang sa floor. So ngayon, malaki-laki na yung iikutan niya dito. Bumili nga rin pala tayo ng TV at electric fan na ipopwesto natin sa kwarto ni Nonita. Ito na bale yung ilang sa mga gamit na inalis natin doon sa kwarto at iisipan natin kung saan natin to pwedeng ilagay. At sa wakas nga ay dumating na rin sila kuya. 7 PM na niyan, so medyo ginabi sila kaya nga kanina pa ako nag-iintay, super excited lang. May ginagawa daw kasing kalsada dun sa gawin nila, kaya nagre-road pa sila. Kaya yun yung reason kung bakit sila ginabi. This time, kailangan na nilang ibaba yung 2 bed frame. Siyempre, isa-isa lang muna. Uunahin natin yung kay Nonita since yung kwarto niya ay nandito lang sa ground floor. Dahil mahogany ito, solid wood, so expect na natin na sobrang bigat nito. So, hindi siya talaga kaya ng isang tao lang or 2. So, since 2 lang sila, so kailangan nilang kayanin, di ba? Alangan naman tumulong ako. Baka lalo akong lumiit. Charot. Kidding aside, mabigat talaga siya mga moms. Hindi biro yung pagbubuhat nito. So, talagang kailangan ng lakas at talino. At maayos din nilang naipasok yung bed frame dito sa kwarto ni Nonita. Ito kasi yung isa sa mga iniisip ko na baka mahirapan sila. Ang ginawa nila, bale inalis na muna yung headboard saka yung footboard para mas madali nilang maipasok. At dito na rin nila i-assemble ito. Madali lang din naman pala itong i-assemble at yung mga medyo nagasgas na part ay i-repaint na rin nila once na natapos na nila itong mai-assemble. Almost done na yung ating bed frame number 1 at isusunod na nila yung bed frame na iaakyat nila sa second floor. Doon ako medyo nangangamba dahil nga sobrang bigat nito ay tiyak na mahihirapan sila kuya na iakyat yun. At hindi nga ako nagkamali mga moms. Ayan sila kuya. So struggle yung pag-akyat nila ng bed frame dito sa second floor dahil sobrang bigat niya. Yung size niya ay carry naman kasi kasya naman siya at high ceiling naman yung bahay. Kaya carry naman yun pero hindi nila carry yung bigat. Kaya gustuhin ko mang tumulong baka hindi na, baka mas maging pabigat lamang ako sa kanila. Kung may kasama pa nga lang sana silang isa pa na lalaki para tumulong, mas medyo magaang since 2 nga lang sila, so talagang napakahirap na iakyat ito. So sobrang hirap ng mga pinagdaanan nila kuya at last nakarating na rin sila dito sa kwarto. Gaya nung isa, kailangan lang din nila muling i-assemble ito. So, ilalagay yung headboard, footboard, and then lalagyan ng pako para ma-secure nila yung mismong bed frame. Ayan, tapos nang ma-assemble nila kuya yung ating bed frame at pwede na nating ilapat yung ating Uratex foam kung ito ba ay fitted. So, queen naman yun, queen din naman yung bed frame natin. So, fitted naman talaga sila, diba? Grabe, sobrang ganda nung kinalabasan. Worth it yung presyo ng bed frame kasi makikita mo naman talaga na matibay siya. At tinanong ko din kay kuya kung hindi ba to aanayin. Hindi daw dahil nilagyan naman nila ito ng solignum. Thank you for watching mga moms. Until next time, bye-bye.